Mahal na mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas po. Happy New Year po sa inyo. Happy Three Kings po sa inyo. Advance Valentine's Day na rin. Mga minamahal na mga kapatid, kanina nung ipinapahayag yung mga dakilang kapistahan ng Paschal Triduum at gayon din yung mga movable feast ng ating simbahan, ang mahahalagang bagay at panahon at petsa ng ating pananampalataya. Yung iba sa inyo parang takang-taka. Sabi, ano ba yung sinasabi ng taong yan? Yung iba naman parang tinatandaan lahat ng numero at sasabihin, tamang-tama, tatayuan ko yan bukas. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o the Epiphany of the Lord, we remember and we proclaim the mystery of our faith, the date of our salvation. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ano nga ba ang Epiphany? Ang Epiphany po ay sa salitang Ingles ay tinatawag na manifestation, revelation, o pagpapakita ng Panginoon. Ang Epipanyo po ay hindi lang kwento ng mga pantas at ng mga mago. Ito ay kwento ng pagpapakita ng Panginoon. At kapag nagpapakita ang Diyos, may nahahayag sa atin. May nagbabago sa atin. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na merong iisang bituin ang nakita ang iba't ibang tao at karakter sa ating ebanghelyo. Iba't iba rin sila ng reaksyon. Iisang bituin, iba't ibang klase ng reaksyon. Ang mga pantas, ang reaksyon nila, maghanap. Si Herodes, ang kanyang reaksyon, natakot, nangamba. Ang mga taga-Jerusalem, nagtaka. Iisang bituin, magkakaiba ng reaksyon. Ganito rin tayo mga minamahal na mga kapatid. Kapag pumasok ang Diyos sa buhay natin, may gumagalaw, may nabubulabog, may nayayanig, may nagbabago. Kung titingnan natin sa buhay ni Herodes, sa mukha niya, sa storya, siya ay malakas. Pero ang totoo, deep inside his heart, si Herodes takot na takot. Si Herodes takot na takot. Tanong siya ng tanong tungkol sa bituin, pero hindi para sumamba, kundi para ipagtanggol yung kanyang sarili. Kasi siya ay threatened dun sa paglitaw ng bituin. Natatakot siya na baka agawan siya ng trono ni Kristo. Kaya minsan, ganito rin tayo. Mukhang okay sa labas, pero may takot sa loob. May mga bagay tayong ayaw ihayag, ibunyag sa liwanag ng Panginoon. Kadalasan, ito yung mga kasalanan na paulit-ulit, mga galit na hindi natin mapatawad, mga bisyong palihim, mga palusot na minsan naman ay wala na sa hulog. Kaya anong ginawa ni Herod? Then Herod called the Magi secretly. Pinatawag niya ang mga pantas ng palihim. Bakit natin tinatago? Kasi baka may mawala sa atin. At minsan, ang mga itinatago natin ay ang mga kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan. We have a skeleton in our closet. Yung mga lihim ng buhay natin na pilit nating itinatago at ginagawa ng palihim. Pero tatandaan natin mga minamahal na mga kapatid, ang liwanag ni Kristo ay hindi para ipahiya tayo, hindi para husgahan tayo,
kundi para palayain tayo. When we face the light of Christ, it will give us freedom. Pero yung mga tao na naglilihim, nagsisikreto, ang dulot nan pagkabalisa. Pero yung mga taong nahayag sa liwanag ni Kristo, magkakaroon ng tunay na kalayaan. At makikita natin sa buhay ng mga pantas, ng mga mago, nang makita nila si Jesus, may nangyari sa kanila. At anong ginawa ng mga pantas? Nang matagpuan nila ang sanggol na Jesus sa isang bahay kasama ng kanyang inang si Maria, sila ay umuwi at dumaan sa ibang daan. They walk in the other way. They walk by another way. Ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, hindi na sila bumalik sa dati. Ganyan ang tunay na engkwento kay Kristo. May binabago, may iniiwang landas. Siguro nung bagong taon, ang dami sa ating gumawa ng New Year's resolution. Sasabihin natin, magda-diet na ako sa 2026. Mga minamahal na mga kapatid, ang 2026 po ay merong 365 days. Ang tanong, kailan doon? Sasabihin natin, hindi na ako manglalait ng kapwa ko. Ang tanong, 365 days. Ang tanong, kailan doon? Father, siguro mga December 31, 2026. Mga minamahal na mga kapatid, kapag pumasok ang Diyos sa buhay natin, may gumagalaw, may nabubulabog, may nagbabago. At minsan, ganito rin ang magandang tingnan natin sa ating buhay. Kailangan natin a different way of life. A different approach, ibang daan ang kailangan nating tahakin. Hindi na sila bumalik sa dati. Bakit? Kasi yung daan na pabalik patungo sa kasalanan, patungo kay Herodes. Ganyan ang tunay na engkwento kay Kristo, may binabago, may iniiwang landas. Hindi man agad maging perpekto ang ating 2026 at mahirap maging perpekto, pero meron na sana tayong direksyon na tatahakin ngayong bagong taon. Ang tanong, mga minamahal na mga kapatid, may nagbago na ba sa atin dahil kay Kristo? Let us choose a different way. A different way of thinking. Marami kasi sa atin, sarado na ang isipan at ayaw nang buksan ang kanilang isipan. Kitang-kita po natin yan sa social media. Marami na po ang sarado ang isipan at marami pang naniniwala sa mga fake news at mga artificial intelligence. Let us be critical this year. Ano nga ba ang totoo? Ano nga ba ang tunay? Ano nga ba ang dapat nating paniwalaan? Let us walk a different way of loving. Minsan kasi nate-take for granted natin yung mga taong mahal natin sa buhay. Mga minamahal na mga kapatid, hindi sapat na iparamdam lang na natin. Hindi sapat na ipakita lang natin. Minsan, kailangan din sabihin na mahal kita. Let us choose a different way of loving. Let us learn to say, I love you. Let us learn to say, thank you. Let us learn to say, sorry. Let us learn to say, help me. Mga minamahal na mga kapatid, a different way of loving. May nabago na ba sa atin dahil kay Kristo? O pareho pa rin tayo ng ugali? Pareho pa rin ng mga excuses sa buhay? Ang pananampalataya ay pagbabago, paglago,
at ito ay pagdedesisyon sa araw-araw. Kung ating mapapansin sa ating ebanghelyo ngayon, pagkatapos ng kwento, wala na tayong narinig tungkol sa mga pantas at mga mago. Pagkatapos ng ebanghelyo ni Mateo, wala na tayong narinig tungkol sa kanila. Ang huling sinabi, they departed for their country by another way. Kung ano man ang nangyari sa kanila, hindi na natin alam. Hindi na natin narinig ang kwento tungkol sa kanilang sa ebanghelyo. Hindi na nga sila nakapagpa-picture siguro sa Panginoon. Hindi na sila nakapag-post sa Facebook. Hindi na sila humingi ng papuri sa ibang tao. Bakit? Kasi si Jesus na ang sentro ng kwento ng buhay nila. Ganyan ang tunay na pananampalataya. Hindi kailangan lagi tayo ang bida. Hindi kailangan ng palakpakan. Epiphany reminds us, hindi tayo ang bituin. At ang tanging bituin ay walang iba kundi si Kristo. Baka tayo ang mga bituin na aandap-andap o baka mga bituing walang ningning. Pero si Jesus, ang bituin na kailanman mananatiling maliwanag na tatanglaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanong, mga minamahal na mga kapatid, hinahayaan ba nating siya ang makita sa ating buhay? It's not about me. It's all about God. When we encounter the Lord, then and only then, we will write our own story in the eyes of God. Mga minamahal na mga kapatid, ang Epiphany ay paanyaya sa atin na huwag tayong matakot sa liwanag because the truth will set us free. Ang tunay na taong walang nililihim, walang isinisikreto, merong kapayapaan, merong kapanatagan ang puso. Huwag matakot magbago ng direksyon upang lumago at makatagpo si Jesus. Sometimes we need to find different ways, different kind of thinking, different kind of loving in order for us to grow and to become a better person God wants us to be. Huwag matakot mawala sa eksena para si Jesus ang makita at si Jesus ang maging bida ng storya. Mga minamahal na mga kapatid, Epiphany is about revelation. Epiphany is about manifestation. God already revealed His face to you. The question, are you going to allow Christ to be the center of your life? Because at the end of the day, it's not about me, but rather, it's all about God.